Nalulungkot ka ba at nag-iisa? Miyembro ng SMP o samahan ng mga malalamig ang Pasko? Meron ka ng karamay, ang Barangay Love Stories, programa sa radyo kung saan pwede mong isangguni ang iyong mga problema sa buhay at pag-ibig. Isang survey na mismo ang nagsabi, mula sa 140 mga bansa, mga Pilipino ang pinaka-emo o emosyonal. Ibig sabihin, ganun na lang kung ipahayag natin ang tunay na nilalaman ng ating damdamin. Lalong-lalo na kung may kinalaman ito sa buhay pag-ibig. Barangay! Magkwentong barangay! Hola! Mga kabarangay, sa mga pagkakataon. Kaya rin ba patok na patok ngayon ang programang Barangay Love Stories ng Barangay LSFM? Pero alam mo mga kabarangay kung bakit ganon? Ang boses sa likod ng kinakikiligang radio program na ito, walang iba kundi si Papa Dudut. Bakit ako pa? Kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Kaya tayo minamahal yung mga ganitong klase ng programa ng tao kasi hindi mo na kailangan pa ng dictionary para ma-define. Sa Tagalog po talaga kami. Nakikinig kayo ng Barangay Love Stories? Siyempre maganda yung stories. Nakaka-inlove. Maganda yung idol namin si Papa Dudut. Alam mo yung habang binabasa mo yung sulat, damang-dama mo na bawat salita naiintindihan mo kasi walang Ingles or meron man kakaunti. Nakikinig po ako sa inyong programa, gusto ko lang kasing ilabas yung nararamdaman ko. At pinakinggan naman niya ako at nagbigay siya ng advice. Ito yung pinakahuli ko na-receive na sulat from Dumaguete. Talagang sulat kamay siya. Bukod sa snail mails, umaabot din daw sa 100 emails ang natatanggap nila linggo-linggo. Matapos piliin ang istoryang kanyang i-e-ere, ire-record sa studio ang napiling istorya. Nariyan na ako pa rin ang paboritong laruan ng mga bakla dahil sa akong pinakabata at maitim. Nilalapatan niya ito ng musika para raw mas feel na feel. Yan, tuloy. Mga kabarangay, sa mga pagkakataon na nanghihina ka na, di ba tinatanong natin ang Diyos kung bakit ganon? Ang 46 anyos na si Rose, mas naging emotera raw. Lalo na nung napakinggan niya ang sarili niyang kwento on air noong 2010. Oh, nakikinig ka niyan, friend? Sabi ko pa nga, parang ang corny naman. Nung nakauwi na ako sa bahay, parang naisip ko, try ko kaya sumulat. Para ma-share ko naman yung love story ko sa iba. Dear Papa Dudut, itago niyo na lang po ako sa pangalan na Maria. Sumulat po ako dahil gusto ko pong ibahagi ang aking love story sa inyo na sana po'y makapagdulot ng aral sa mga kababaihan na nakikinig sa inyo. Sawi po ako sa pag-ibig, Papa Dudut. Dati po ako'y may asawa, pero dahil sa ilang mga pangyayari ay nakapag-decide ako na makipaghiwalay sa aking mister dahil sa kanyang mga bisyo. Ayoko na. Mula raw nung isarado ni Rose ang kanyang puso, naging malungkot daw siya. Pero kinalaunan, muli niya itong binuksan para sa ibang mga manliligaw. Yun nga lang, tila nawalan daw siya ng oras para sa kanyang mga anak. Dito na siya nagdesisyon na isantabi muna ang kanyang love life. Kahapon lang, personal na kinamusta ni Papa Dudut ang kanyang letter sender na si Rose. Ako po si Papa Dudut para sa ating Barangay Love Stories. Mag-i-invite po tayo ng isa po nating kabarangay na sender. Kumusta na kaya siya pagkatapos ng sumulat sa ating programa? Hello! Hello po sa inyong lahat. Yeah! Hello, Mami Rose. Kamusta na po? Kayo pong kumusta? May bago ba kayong boyfriend? Wala po. Sa ganda nyo yan, wala kayong boyfriend? Eh, marami pong nanliligaw. Kaya lang syempre natatakot ako. Ayoko na ulit na masaktan. So masaya na kayo ngayon na single kayo? Okay naman, masaya ako. Well, open pa rin kayo for dating, ganyan. Syempre naman. So, papanawagan na po ba natin? Wow. Laking pasasalamat daw ni Rose kay Papa Dudut dahil mula nung naiere sa Barangay Love Stories ang kanyang kwento, mas pinahalagahan niya
ang kanyang sarili. Tuto ko na maging lalong matatag. Ang ganitong mga kwento ang dahilan kung bakit marami ang patuloy na sumasangguni sa Barangay Love Stories. Kasama na rito si John Arfel. Dear Papa Dudot, hindi rin ako po sa pagmamayang Papa Dudot. May pagmamayabang din naman po ako. Medyo maputi, 5'5" ang height, at light brown ang mata. Nakakala ng iba ay naka-contact lens ako. High school po ako noong sinubukan kong maghanap ng isang ka-textmate mula sa aking mga kaeskwela. Laking gulat ko papadudot nang mag-reply sa akin ang number na tinext ko. Ako'y nangahas na alamin kung sino ba ang aking ka-textmate at nang tinanong ko siya sa text noong araw na iyon, sinabi niya sa akin na siya daw ang gumugupit ng papel doon sa may upuan sa tabi ng stage. Mula po noon papadudot ay nabighani na ako sa kanya. Niligawan ko po siya papadudot at hindi nagtagal ay sinagot naman niya ako. Naging masaya kami papadudot. Ngunit hindi ko inakala na isang araw ay mawawala siya sa akin dahil naisipan niyang bumalik sa dati niyang naging nobyo. Napakasakit papadudot. Pero matapos ng 4 na taon ay na-realize ko na hindi pa rin pala nawawala ang dating pagtingin ko sa kanya. At may isa po sana akong hiling. Ang nais sana ni John Arfel, may pagpatuloy ang di umano'y naudlot na pagmamahalan nila ng matalik niyang kaibigan na si Mecca. Mecca, hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Gusto kong sabihin sa'yo na naghihintay pa rin ako na babalikan mo ko. Kahapon lamang, sinamahan namin si John Arfel sa Barangay LSFM. At dito personal niyang ikwinento kay Papa Dudut ang kanyang pinagdadaanan. Pinag-usapan na rin nila off-air ang maaaring gawing diskarte ni John Arfel para masabi ang kanyang nararamdaman kay Mecca. Dala-dala ang isang player na magpapatugtog ng recorded barangay love story ni John Arfel. Kasama si Papa Dudut, dumiretso muna sa isang restaurant si John Arfel para doon hintayin si Mecca. Tinext at tinawagan niya muna si Mecca para magyayang makipagkita rito. Pero The number you dialed is busy at the moment. Please try your call later. Busy talaga. matapos ang ilang minutong paghihintay, tila nawawalan na raw ng pag-asa si John Arfel. Hanggang maya-maya, Ayun siya. dito na pinatugtog ni John Arfel ang CD na kanyang daladala. Sa totoo lang ay hindi ko ito malalaman kung hindi dahil sa isang espesyal na tao sa buhay ko. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Milka. So isang gabi habang nag-uwian ng mga estudyante ay nakita ko si Milka na pauwi na kasama ang isa niyang kaibigan. Gusto ko sabihin sa'yo, yung feelings ko sa'yo, kailanman di nagbago yun. 4 na taon na nakalipas mula nung magkahiwalay tayo. Gusto kong magpasalamat sa'yo dahil naging bahagi ka ng buhay ko. Nararamdaman ko naman yun. Pero hindi ko lang siya tinatanong kasi ayoko lang itanong. So, ayun, thank you din for everything. Sorry. Kasi sa akin yung love life, hindi ko na siya inisip ngayon. So, parang siniset aside ko siya. So, I'm not thinking about that thing at the moment. And I'm not considering relationships as well. But rest assured na friends pa rin tayo.
sobrang saya talaga. Kumbaga parang feeling ko parang napalaya ko yung sarili ko. You're the man nga, sabi ko, idol na kita ngayon. We're happy for you. Hindi ka nakakabahan. Kasi kinakabahan siya kanina ng sobra. Si Nega, hindi po Nega. Sa mga nalulungkot at sa mga kandidatong mapabilang sa mga SMP o samahan ng malalamig ang Pasko, huwag na masyadong mag-emo. Siguradong mas gagaan ang inyong pakiramdam kapag ang inyong love story na i-share sa barangay.